Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? Good morning sa inyo mga lods, no? So, medyo maaga tayo ngayon mga idol, no? Kasi may nag-chat sa akin eh. Sabi, boss, nagda-drop ang XRP. Sabing ganun mga idol. So, pagkagising ko, syempre nagulat ako, uy, nag-drop ba yung XRP? And then naalala ko mga idol. Sinabi ko pala yung kahapon, 'di ba? Sabi ko may bear flag kagabi, 'di ba? O tama kahapon. May bear flag tayo at fortunately kagabi nakapag-position ako ng short, no? Kaya yung pagbalita sa akin ng nagda-drop yung XRP medyo natuwa ako. Uy, sabi ko na nga ba sabi kong gano'n. Oh, so nakapag-position tayo dito, mga idol. And then ayan, 'di ba sabi ko sa inyo bear flag 'to. So tama tayo na magda-drop siya. So usually for me sa mga nakikita ko, aabot siya ng ayan, ito nasa 50% na siya. So anytime pwede na 'to mag-bounce mga idol kasi nasa 50% na siya simula dito. Ayun yung sa akin pero pwede pa siya mag-drop ng konti pero pwede parang ayoko na i-risk 'yun, 'no? Meron na akong 71 USD o 44. Simula ng position ko kagabi, pagkagising ko boundary na. Pagkagising ko boundary na. Pero meron akong lock profit dito na 28 USD, mga idol. No, sa 50% din nito. Ayan. Asan ba? Ito. Okay, inangat ko lang ng konti, mga lods. Kasi ayun dun yung may candle dun eh. Ayan, no, dito. Dito natin natin. Pero hindi kasi inaabangan ko, baka pwede na rin ako mag-long eh. Dahil sa RSI, medyo nasa baba na siya, umabot na siya ng 21 yung umangat siya dito 21. Pero tsetsempohan pa natin, baka medyo bumaba pa siya, mga idol, kahit mga 17, 15, ganun. Pwede to, titignan natin mga lods, no? Pero sa ngayon, tama tayo dun sa sinabi natin kahapon na itong bear flag na to ay magbibigay ng drop, mga idol. At yun na nga, no, sa mga nagte-trade dyan, sa mga nakinig, panalo kayo. Sana sumabay kayo. Ayan, di ba? So, check natin ang mga balita ngayong umaga. Actually, kagigising ko lang talaga mga lods. At sabi ko, sige na nga, mag-upload na ako. So, ayan punta tayo ngayon sa ating news, no? Medyo negative nga yung mga news natin ngayon, mga lods kasi parang lalong umiinit, lumalala yung bakbakan sa Middle East at marami nang mukhang madadamay, no? Mukhang marami nang madadamay. Marami nang mukhang madadamay. Ano? Malas yun sabi dito mga idol Iran is openly calling for strikes against the UAE. Kasi nga 'di ba nung nakaraang news natin, yung UAE naghahanda na rin, no? Para tumulong, para atakihin yung Iran, mga idol. So nako, pati nga yung Kuwait, 'di ba? Nadamay na. So ngayon, UAE parang gusto na rin bakbakan ng Iran. Many in Iran now consider the UAE a traitor for helping the US. Ayun yung issue dito ngayon. Former Iranian Minister Mohammad Medhi Esmaili called for action against Dubai, Abu Dhabi, and Fujairah as soon as possible. Ayan. This is the next bad for market. Ako, sa tingin ko mukhang magkakaroon pa ng escalation mga idol, no? At hindi lang yan mga loads. Habang ang lahat nagkakaroon ng bakbakan, Iran, Israel at US, sabi ng Iran, mga idol, Russia and China will stand by. So nanonood lang yung Russia and China. Stand by us. Kumbaga mali pala. Russia and China is stand by us. Kumbaga nasa panig. Sorry, ayun, nasa panig pala. Nasa panig ng Iran ang Russia and China in the event of direct confrontation. Russia and China, following the US strike in July, they made it clear to Iran that it is now on its own. No, kumbaga sinabi ng sinabi ng
Russia and China, they made it clear to Iran that it is now on its own. Kumbaga, ito kasi ulit yung Iran, ang sabi nila, nasa panig nila yung Russia and China. Yung China, ang sabi nila, you're on your own. Parang ganon. Major power do not ruin their economies for the sake of an arbitrary proxy state. A country acting at the behest of another. Iran has just learned a very bitter and lonely lesson. Kumbaga dito, ang inaakala ng Iran, susuportahan siya o kampihin yung China at Russia. Pero sinabi ng Russia na bala ka dyan sa buhay mo. China, mga idol, no? Grabe. Kawawa naman yung Iran, pero tutulungan kasi talaga, no? Imagine, inaasahan mong kampi, no? Biglang tinablakan ako. Tapos eto naman, Donald Trump has warned China kasi siguro natakot dito. Hindi, iba to. Sa business to Alam niyo, napapansin ko, sa war, madaldal si Trump pagdating sa war Talagang, pag sinabi niya ganito, ganyan. Pero pansin niyo naman pagdating sa gera, medyo nagbabago-bago lagi yung desisyon ni Trump. Minsan mainit ulo niya, minsan mabait naman siya, ganun, no? Pero pagdating sa business, mga lodi, straightforward lang si Trump. Parang ganito. Donald Trump has warned China that if it continues importing oil from Iran, the United States will impose 100% sanction on Beijing. China respond defiantly, saying it will continue buying Iran oil regardless of whether the US impose 100% or 200%, even harsher sanctions. So walang pakialam si Xi Jinping sa sinabi ni Trump, no? Na pag kayo nag-import ng oil sa Iran, sanction ko kayo 100%. O sabi ng China, hindi sanction mo kahit 200% pa eh. Di ba? Wala akong pakialam sa'yo, Trump, sabi ni Xi Jinping, no? Naigpit si daddy dito, so malamang gagawin niya talaga yan. Mga idol, no? Ayaw niya nang ginaganyan, pinagmamalakayan siya. Okay. Ito, ngayon lang to, umaga. The US military is striking Iran. This comes barely an hour after Iran struck a ship in the Strait of Hormuz and proclaimed to close the strait. 47 plays no game. Trump said it clearly yesterday, the ceasefire is over. Make it hurt. The mullah are screwing with the wrong president. So parang ang ano dito mga idol, binanata na naman ng US ang Iran, no? Kasi nang babakbak sila dun sa ano Imagine sasabihin ng Iran na close yung Strait of Hormuz, no? Gusto nga ni Trump na bukas dapat 'yon para mas mababa yung bentahan ng oil. Pero lahat ng dumadaan doon tinitira ng mini-missile ng Iran. So ayun na, inatake sila ngayon ng US, no? Sabi dito, the Islamic Republic of Iran has asked us to continue talks. We have agreed to do so, but the United States has stated to them in the uncertain terms that the ceasefire is over. Thank you for your attention. So wala nang ceasefire, mga idol. Yung sinasabi ni Trump. No? Wala na. Makipag-usap lang kayo pero wala tayong ceasefire. Pag gusto namin bakbakan kayo, babakbakan kayo. So ayun yung news natin sa geopolitical, mga idol. Punta na tayo sa trending. Simula kagabi nagte-trending to, mga lods. At malamang maapektuhan kayo dito kung may hawak kayong Hedera tulad ko ng H-bar. Mga lods, may hawak tayong konting H-bar Sabi rito mga lodi, 5.25 million stolen in apparent Hedera network exploit. No? So na-exploit yung Hedera network. Peck Shield and Spectre plugged as suspected exploit on the Hedera network with $5.25 million in funds already bridged from Hedera mainnet to Ethereum. The attacker reportedly funded the wallet with 1 Ethereum from Tornado Cash and currently holds 2,000, 360 Ethereum o 4.25 million and 15,000
0.58 WBTC o yung RAT BTC yan mga idol o $1 million mga lods, no? Pero mga idol, alam na ng Hedera, nag-post yung Hedera, sabi nila, Hedera is aware of the incident affecting Bonzoland, an independent operated DeFi application built on Hedera. Based on the findings to date, Hedera's consensus mechanism and core network services were not compromised. So, hindi na compromise yung mismong core. And mainnet remain operational. Bonzo preliminary report points to an issue involving a third-party Oracle verifier. So, inaayos na to ng Hedera, mga lods. Marami ako nakitang post na kasi syempre maraming community ng Hedera yung alam nyo na natatakot, no? O baka ma-exploit sila. So, nagpaliwanag na agad yung Hedera, iba-iba, sinasagot nila sa comment section. May update dito. So, ayun, no? Basta okay na to daw, mga idol, no? Pero syempre, kahit papaano, hindi maalis sa tao, no? Lalo na sa mga investor na mag-alala pagka ganito. 'Di ba? Ayun yung ano eh, kumbaga, minsan iisipin mo ang ganda ng token o community na sinasamahan mo, pero isang hack lang, mga idol, ang mangyari, gugulat ng pangarap mo. 'Di ba? Naalala niyo yung sa Ronin dati, yun yung isa sa mga pinakamalaking na hack, mga lods, na sa Ronin wallet, mga idol. Pero sa hanggang ngayon, di ko alam kung nakumpleto na yung balik. Pero may mga nabalik doon na konti eh. Nabalita ko pa yun nung nakaraan eh. Nakaraan taon pa yun. No, na may mga nabalik the funds doon, pero hindi ko alam kung lahat nabalik. Wala na silang update doon, mga idol, no? Pero dito, okay naman daw. Hindi naman na-compromise yung core, pero yung mismong exploit, nangyari talaga, no? So, update tayo kung mababalik yung mga na-exploit dito, mga lods, no? Ito mainit to, mga idol, kasi mismong mga content creator o mga mga big content creator pa to ng XRP. Ito si Bet, alam niyo si Bet, ano to, validator to sa Ripple eh, mga lods. Pero nag-aaway-away sila, mga lods. Si Bet sinasabi na nagfa-FUD to, wala daw alam, ganyan-ganyan, marami sa comment section. Tapos siya naman, tinitira niya din naman yung iba. Kasi di ba naalala niyo, binalita natin yung Swift, no? Na hindi naman daw gagamitin yung XRP, ganto ganyan, no? At nag-comment si Tom Chuck, no, yung dating empleyado ng Swift, na hindi naman daw mangyayari yun. Pero sa comment section, mga lodi, marami nagsasabi na wala naman yun si Tom Chuck eh, wala namang alam yan. Bitter lang yan, ganito ganyan, hindi naman niya daw talaga alam yung ano, kaya nga siya natanggal o umalis doon sa Swift, ganito ganyan, maraming issue. Ngayon, sabi dito ni Bet, Swift is not using XRP. Ito yung sinasabi niya, mga idol, no? So dito parang maraming nagalit na XRP community o XRP army. I suggest blocking all XRP influencers running around lying to you they are using XRP right now, or tell you with the certainty they will. No, kumbaga parang sinasabi ni Bet dito, i-block nyo na yung mga content creators na nagsasabi na gagamitin ng Swift yung XRP. Niloloko lang kayo ng mga yan. Dahil sabi rito, hindi raw gagamitin yung XRP. No? Dito yung maraming comment na nagalit kay Bet eh. Free yourself, sabi rito. Get lean. Same story with the DTCC news week ago. It looks incredibly desperate. Luckily, it's only a small part of the community. A lot is happening with the XRP and the XRP ledger. We don't need to make up this nonsense. Dito medyo sangayon ako kay Bet, no? Hindi lang maraming nangyayari sa XRP at sa XRP ledger, mga lods, no? Huwag tayo mag-focus dun sa Swift o sa DTCC. Pero kasi itong Swift at DTCC, mabigat kasi to, no? Kumbaga, medyo parang kaya niyang pagalawin yung presyo ni XRP pag naging okay yung mga balita dito. Pero from security improvements on chain loans, stablecoins, and FX market to compliant trading capabilities with permission domain. So, ayan yung mga marami pang isa sa mga maraming solid na pwede mangyari sa XRP and sa XRP ledger. Not to mention on-chain privacy on the second oldest blockchain in the top 10. All of this accompanied by hard work to onboard institution and consumers
and scale adoption. It's not flashy and we have a lot of work to do, but it's real and that's 1000x better than being lied to because it's equally exciting if you have a thesis. Na kumbaga parang yan sabi niya rito, hindi na natin kailangang magsinungaling o mag-ano sa mga ganyan kasi marami naman pwedeng mangyari na pwedeng lumipad, no? O sabi niya nga rito, 10,000x better no? Para sa XRP. Huwag niyo na ipilit yung XRP ay yung SWIFT, parang mga ganun. Pero mga idol, for me, yung SWIFT hindi pa tapos kasi naalala niyo tong sinabi dito ni Brad Garlinghouse? Sinabi niya mismo na halos 14% ang pwedeng mag-get luck makuha ng XRP. Sabi niya dito, now hold on a damn minute. Brad Garlinghouse was absolutely right about XRP o SWIFT on XRP. Brad Garlinghouse himself said he doesn't care about SWIFT messaging part kasi maraming ano yan specific na gawain no. Doon sa messaging part, wala namang pakialam si Brad Garlinghouse doon pagdating sa SWIFT. Ripple is going after the liquidity and the banks transact and will capture 14% of SWIFT liquidity by 2030. Ayun mismo sinabi ni Brad Garlinghouse. Sure, SWIFT continues with the messaging but the XRP ledger moves all the liquidity. Ayun yung pinaka main purpose niya. 34 of the 50 major SWIFT participant banks are already active Ripple partners. Totoo naman yan. Banks need privacy and security. Now, with permission domains and CK privacy layer on XRP Ledger by DNA on-chain, that target is gonna hit pretty sooner than 2030. Kasi nga, di ba sabi nga natin, ang gusto ng ibang bank is yung may privacy sila. So, meron tayong privacy, mga idol, may DNA on-chain tayo sa XRP Ledger Di ba? So, mas maganda yon. Ripple isn't working with SWIFT. O, ayan it's capturing its liquidity, mga idol. No? Kung ikaw yung dating empleyado, talagang masasabi mo na hindi nila gagamitin yung XRP kasi hindi talaga yun yung plano ng XRP. Di ba? Hindi nila gustong, for me lang mga idol hindi sila makikipag-partner. Agawin nila yung trono. Parang ganun yung mangyayari. Kasi mismo si Brad Garlinghouse na nagsabi niyan mga idol Di ba? Na-news na natin to dati. Na-hype nga yung mga tao dyan sa sinabi ni Brad Garlinghouse wag naman sa SWIFT. Dito naman tayo sa DTCC naman. Grade 3, DTCC is using XRP. Don't let the paid liars tell you otherwise. Eto naman si Crypto, galit naman sila kay kila Bet, tsaka kay Scam Detective. Don't let the paid liars tell you otherwise. Bet, ayun na si Bet, ito yun. Sabi niya, Bet and Scam Detective 5, two nerds, padding XRP, what do you have to say now? Kasi nga, marami rin nagsabi na hindi raw gagamitin ng DTCC yung XRP. But parang nakakapagtaka mga idol, no? Etong mga content creator na to, malamang naman nag-research tong mga to. Ako nga alam ko na gagamitin yan, nila Kumbaga parang konting research lang mga idol, no? At faith. Ganun lang yan di ba? Kaya nga sabi dito mga idol, do you now realize why DTCC has not yet announced its partnership with Ripple and XRP Ledger? Kasi yung XLM in-announce nila. Dalawa lang naman talaga yan mga idol no? Ang pinaka-main, dalawa lang sa mga na-research ko, no? XRP and XLM. Yung sa XLM, in-announce na nila. After Stellar announced partnership with DTCC, Stellar CEO Daniel Dixon revealed that it took 8 years for the official announcement because tech was ready but privacy was the missing gap. Ibig sabihin, 8 years na silang partner, no? Pero hindi pa pwedeng i-announce, hindi i-announce kasi may privacy na iniingatan. So ngayon, nawala na yung NDA, siguro pwede na, saka sila in-announce. Now, sabi rito, XRP Ledger is finally revealing privacy on-chain, private balance, private transfers, private collateral, and private settlement. In addition, privacy layer on XRP Ledger with institutional credential system in hereby
DNA on-chain privacy portable token, yung XDNA natin. Ayan nga yung sinasabi natin kanina. All information stored securely in a portable token to offer privacy with zero knowledge proofs. No? Boom! When XRP Ledger integrates CK credential system, you get something Wall Street isn't pricing. This is going to be the biggest breakthrough on XRP Ledger, sabi dito mga lods, yung XRP DNA. Malaki magiging part nito mga lods, yung DNA on-chain. Follow ko nga. Malaki magiging partner niya, ano niyan, purpose mga lods, no? Baka siya yung mag-capture ng karamihan ng mga gusto ng private na transaction, no? Lalo na yung mga big banks, no? So, yun ang ano natin diyan, no? Kaya kung sa kanila yung sila mag-away, mga idol, pare-pares naman nating idol yung mga yan, no? Kaya lang yung ano na lang yan sa tingin ko yung pride na lang nila yan pa sa pagiging XRP content creator nagkokontrahan sila. So, ayan. So, eto na mga idol, ano na nangyari? $71. So, sayang to, hindi ko na-tsempuan to Pero titignan natin to mga idol baka mag-long ako dito. Tsempuhan ko na lang to mga idol. Pero sabi ko sa inyo kahapon o kagabi na bear flag, which is naging tama ang ating hula lysis mga idol. No? So grabe, alam niyo ba kung paano nagbuhod sa chat o nag-chat sa akin na nagising ako. Nagising ako sa lakas ng ulan mga idol. Ang lakas ng ulan ngayong umaga. No? May pasok kaya bukas? Sana mag-announce yung aming Ayan. So mga idol, enjoy your Sunday. Pahinga-pahinga muna kayo dyan, mga lodi. Manood-nood kayo ng kung ano-ano. Pahinga muna. Dahil pag na maglalabas, baka magkasakit pa kayo. Mamaya mag-update ulit tayo. Wait na lang tayo ng mangyayari. So ako, watch mode ako ngayon sa chart. Tiyempo tayo ng long dito mga idol, no? Kasi sa 5 minutes time frame, nasa 19. O sabi ko sa inyo Wala, bumaba. 19 nandito. Ano kaya dito? Parang gusto ko na mag-long Sa 50 naman, mga lodi, nako, 15 minutes time frame mga idol, kita nyo, 14, nasa 14. Oh my God. Di ba? O, ganun din sa 1 hour. Pwede na ako mag-long dito, mga idol. Maya-maya. No, chechempo na lang tayo. Okay? So, ayun. Kita-kits tayo mga idol Pahinga kayo ngayong linggo. Enjoy your Sunday. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Dali lang. Bumangon na yung isang boy WhatsApp natin. Kagigising lang. Huwag niyong kalimutang i-like at subscribe ang video natin. And What's up, and good morning. good morning daw, mga idol.